Alright. Maayong gabi sa inyong tanan. May gabi Salamat po. salamat sa Mhm. inyong presensya og ganahan ko pod mag-ampo bago kong magsugod. So mag-ampot kita. Salamat Ginoo sa oportunidad niini. Mangayo ko Ginoo og inyong tabang na ako makawali og klaro, makatubo og klaro unsa ang naa sa inyong pulong. Mangayo ko og pagpasaylo sa akong mga kasalanan, punuan mo ako sa inyong balaan na espiritu. Ug Ginoo gamiton nyo kining oportunidad o panahon para mas labi ming tanan makasabot sa biblical revival o para mas labi ming ganahan ma-revive o magpadayon sa maayo na espiritu o mangayo mi og tabang Ginoo na i-lead me ang among mga congregation sa revival o sa paglakaw sa espiritu. Sa inyong presyoso na ngalan. Amen. So, karon ang atong focus sa um, biblical revival is mahitungod sa personal o kaugalingon na kasalanan. So, ang una gikan sa Hebrews mahitungod sa um, spiritual immaturity na ma-revive ta sa ingana. O ang ikaduha sa Hagay Kapitulo 1 mahitungod sa backsliding o dili kita matinumanon sa Ginoo atong revival sa ingana karon sa kaugalingon personal na kasalanan. So kita magtan-aw sa Psalm 51, Salmo 51. Psalm 51. Now, kung ang imong Biblia na ay inscription or superscription, yung part na bago sa versikulo 1, nindot pod magtan-aw sa mga ingana na ay mga instruction. Ang mga Psalms means songs. So, these are songs o kini is a prayer song o ang topic paghinusol. Ako magbasa ang superscription kay daghan atong matunan o mas labi kitang makasabot sa Psalm 51 kung kita magbasa ang superscription sa Psalm 51. It says, "To the chief musician, a psalm of David. When Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba." So, kining psalm, kining paghinulsol, mahitungod sa panahon na si David nahulog sa kasalanan na adultery o dili lang kana murder o cover up sa iyang kasalanan. Komplikado kaayo ang iyang kasalanan. Um, ang iyang kasalanan is scandalous, scandal o nalampas usa ka tuig bag-o na Diyos nagtawag kang Prophet Nathan na moduo kang King David, o mag-ingon siya na si David nagkasala. So, maghuna-huna kita, kining nahitabo kang David, naa siyang kasalanan na wala na dealt na usa ka tuig. So, kini mahitungod sa revival, gikan sa kasalanan ta na, backslider, dili matinumanon, and really nahulog sa kasalanan. So, ang una na point nato karon is sa versikulo 1 hangtod 6. O kini na part is atong part na this is cry for pardon na kita mangayo og pagpasaylo sa atong kasalanan. So, yung mangayuta og pagpasaylo, dili siya revival,
Pero kana ang part bag-o sa revival, kung kita nahulog sa kasalanan, kung kita namuhi sa kasalanan, dili gyud kita uh, revived o dili maayo ang atong espiritu, dili maayo atong relasyon sa Dios. O bago kita ma-revive o na ay paglaom na ma-revive, kinahanglan na mangayo o pagpasaylo sa Diyos. Basahon ko ang versikulo 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. So diri makita nato ang kabasihan sa kaluoy sa Diyos, and that is iyang loving kindness. So ang kabasihan sa kaluoy sa Diyos sa atong mga kasalanan, dili atong pagkamatarong, pero gugma sa Diyos, pagkabuutan sa Diyos na He's kind, He's loving. So, makita nato diri, kung naatang kasalanan o kung namuhi ta sa kasalanan, dili kita deserving sa pagpasaylo. Nakabase sa kaluoy sa Ginoo. Last part sa versikulo 1, according unto the multitude of thy tender mercies, ganahan ko yung multitude, meaning multiplied tender mercies, blot out my transgression. Ang paghinusol, ang pagpasaylo, pasensya, ang pagpasaylo sa atong mga kasalanan, tender mercies sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo. Pasensya kung nag-ingon ko ang pagpasaylo, it's paghinusol. Or either way, it's pagpasaylo. So ang pagpasaylo nato nakabase sa kaluoy sa Dios o iyang loving kindness. Sa versikulo 2, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. So, yung wash me thoroughly, please note, dili ako ang niligo. Ginoo, hugasan niya ang akong kasalanan o akong kahugawan sa akong espiritu. Ginoo ang maghugas sa ako. O kining word, wash me thoroughly, buot pasabot, multiplied washings, wash again and again. Kay atong kasalanan, maskin unsang imong kasalanan, hugaw kaayo. Horrible kaayo imong kasalanan, horrible kaayo ang akong kasalanan, o kinahanglan nato na dili lang usa ka beses, kinahanglan wash good. Nahito mo ba sa inyo na ikaw maybe naglaba o posible ikaw naghugas og plato o posible pasensya ikaw hugaw kaayo o dili sapat usa ka ligo, kinahanglan maligo mausab sa atong kasalanan. It's like na ang one wash dili sapat, kinahanglan na wash kaayo kay hugaw kaayo ta. Kining cry for pardon o kining mangayo o pagpasaylo is kinahanglan gyud ko o kalinisan. Sa versikulo 3, makita na nato ang atong part sa yung kita mapasayloan o ma-revive ta. So, sa versikulo 3, kinahanglan na i-acknowledge, umangkon ikaw na ikaw makasasala
umangkon ikaw na nagkasala ikaw og na horrible ang imong kasalanan og wala kang mga excuse, wala kang na i-blame og uban o mag-explain sa Ginoo kung ngano man, okay ikaw or naa kay special na kaso no umangkon gyud na nagkasala ikaw. Versikulo 3, For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Kinahanglan para ikaw ma-revive, kinahanglan para ikaw mobalik sa maayo na um, relasyon sa Diyos, ug ma-revive ikaw, ug mobalik ikaw sa tinuod na paglakaw sa Espiritu, umangkon. Umangkon ang imong kasalanan. Ayaw itago. Na pwede, maybe ikaw lang nakahibaw sa imong kasalanan, pero kinahanglan gyud umangkon sa Diyos. Diri sa versikulo 4, makita nato na very specifically, umangkon na ako sinner by choice. Makasasala ko kay akong decision. Versikulo 4, Against thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou judgest, and be clear when thou judgest. That thou mightest be justified when thou speakest, and clear when thou judgest. Atong kasalanan batok sa Ginoo. Now, naay posibilidad na naatang kasalanan batok sa uban na tao, o batok sa church, batok sa pamilya, batok sa asawa. Pero tanan sa atong kasalanan batok sa Dios. O kinahanglan na kita umangkon na ako nagkasala o ako makasasala by choice, sinner by choice, akong decision. Dili sala sa uban, akong decision ni. I'm a sinner by choice. So magpaubos gyud. Tapos sa versikulo 5, kinahanglan umangkon na ako sinner by birth. Versikulo 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Kining versikulo dili buot pasabot na kay nagkasala ako mga ginikanan ako na tao. Dili ingana ang interpretation. Ang interpretation ni ini, na tao ako makasasala nako. Act nature, kasalanan. Dili ako nahitubong makasasala kay ako nagkasala. Natawo ko na ingana gyud ko makasasala ko. So, umangkon ko na nagkasala ko, umangkon ko ako sinner by choice, umangkon ko ako sinner by birth. So, through and through, makasasala ko, maskin unsa na direction na magtan-aw, makasasala gyud ko, wala ko'y excuse o dili gamay na rason na ako makasasala, daghang rason, tanan na rason ako makasasala. Kinahanglan gyud umangkon sa Ginoo. Og sa versikulo 6, basahon ko muna, Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Ang ganahan sa Ginoo, iyang tulong naa sa atong kasing-kasing og espiritu. Ganahan sa Ginoo nakita wise sa atong mga atong kasing-kasing og espiritu. Og kung ikaw nahulog sa kasalanan, maskin unsa na kasalanan, bago ikaw nagkasala, at some point, bago ikaw nagkasala, wala na ikaw naglakaw sa espiritu, sa balaan na espiritu. Sa panahon na kita mulakaw sa balaan na espiritu, never ikaw magkasala.
Pero once na dili si Jesucristo, dili ang balaan na espiritu ang in control sa imong kinabuhi o kasing-kasing. Once na ikaw ang in control, dili dugay bago ikaw magkasala. Kay sinner by birth, sinner by choice, ingana gyud ta. Og ganahan sa Ginoo na kita mamuhi sa iyang pulong o sa iyang wisdom. So, umangkon nato, nahibaw na nato. Bago kitang nagkasala, hibaw na nato, dapat ako namuhi sa pagkabalaan. Dapat ako mamuhi nakabase sa pulong sa Diyos. Dapat ko naglakaw sa espiritu o sa iyang wisdom. Pero umangkong ko, somehow nagrebelde ko, ako nag-take control sa akong kinabuhi, o kay ako ang nag-take control, nahulog ko sa kasalanan. So, kining versikulo 1 hangtod 6, magpuubos gyud ikaw. Magpuubos gyud ko. Maghinusol ta, mangayo og pagpasaylo. Kini ang atong parts na bago kitang pwede na ma-revive sa kasalanan, mauna ang ingana. Mauna ang paghinusol o umangkon gyud na wala kang excuse. Versikulo 7 hangtod 13, karon na hinusol na ta, kita mangayo o revival. Kay dili ako pwede basta-basta i-revive ang kaugalingon. Kinahanglan ako mangayo sa Dios na ma-revive ko. Tanaw nato sa versikulo 7. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. So, dili ko pwede na hugasan ang kaugalingon na espiritu. Diyos, siya ang taga-limpyo sa akong kasalanan. So, hyssop, ang idea na naakang murag tanom na pwedeng gamiton sa paghugas. Wala ko sure kung hibaw ikaw kung unsang lufa. Sa una, wala ko idea, pero, nagminyo ko, babae akong asawa. Tanan na akong mga anak, mga babae po. So, ganahan nila yung some type of sponge called a loofah o pwedeng gamiton para hugason ang lawas. Kana ang idea na akang tanom o gigamit sa Diyos na maghugas sa atong kasalanan. O kung Diyos ang maghugas sa ato, mahitubong limpyo, whiter than snow. So, ang unang prayer, purge me. That means, kuhaon ang completely ang akong kasalanan. So, diri sa versikulo 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. So, kung ikaw namuhi sa kasalanan, nakabase sa Biblia, wala ka ng joy. Dili na wala ang imong kaluwasan, pero ang imong joy sa paglakaw sa Diyos, sa imong relasyon sa Diyos, ang joy sa imong kaluwasan, mawala yun. Dili imong kaluwasan, mawala, pero imong joy. O diri kini na request sa versikulo 8, Diyos ang in charge sa pagbalik sa imong joy. Diri ikaw. Ikaw mangayo. Nahito mo ba sa imo na ikaw o usa sa imo mga kaila, wala sila joy o ganahan nila na joyful sila o malipay sila, pero murag wala sila abilidad mo balik sa joy? Tama man ilang doktrina. Diyos ang maghatag og joy sa imo.
Joy sa iyang pag-alagad, joy sa paglakaw kauban sa iya, joy sa imong kaluwasan. Kung namuhi ikaw sa kasalanan, wala kang joy. Pwedeng mangayo na ma-restore ang joy. Proseso siya na kita mangayo bago kita ma-revive sa joy. Versikulo 9, mangayo og pagpasaylo. Hide thy face from my sins and blot out all mine iniquities. Naaba sa ato na sa imong kasalanan, dili lang ikaw ang nakahibaw. Na ay ubang nakahibaw kung unsay imong kasalanan. Maulaw ta og unta wala na sila mahinumdom. Murag wala na sila hibaw na ikaw nakasala. Forget. Inga na atong ganahan. Maulaw gyud ta. Diri sa bersikulo 9 ang pag-ampo na Diyos magtago iyang dagway sa atong kasalanan o blot out. So, blot out, uh, ibaw ikaw sa business diri sa Pilipinas kung nagkasayop na sila'y erasures, so gamito nila ang ballpen tapos scratch out. Now, ang tawag nila erasures, actually sayop ang ilang grammar. Eraser is not, dili gamiton og ink, that's an eraser. Yung na gigamit og ink, maybe ballpen ink or masking unsa na ink, that is called a blot. So blot out ang idea na just cover it. I-cover akong kasalanan para dili na makita. So part sa atong paghinulsol or sa atong gipangayo og revival, mangayo na pagpasaylo na mawala akong kasalanan. Sa tinuod, imong kasalanan mas dako sa imo. O akong kasalanan mas dako sa ako. O mangayo lang kita na Diyos mag-take care sa atong kasalanan o mawala siya. Maulaw ta and it's just hugaw o ganahan nato na pwede mo balik sa panahon o dili na kita makasala pero dili posible kinahanglan mangayo og pagpasaylo og Diyos maglimpyo sa ato. Versikulo 10. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. So, ibaw ka, labi na kita, I think mostly sa ato, mga pastor, or at least mga Diyos nun na mga lalaki sa nag-alagad sa church, nag-alagad sa Diyos o sa mga tao sa church. Kung magkasala ta, pwede mawala ang atong pribileho o oportunidad mag-alagad sa Diyos sa church o sa mga tao sa church. O, you know, dili posible mawala atong kaluwasan, pero mawala atong maayo na position na duol sa Diyos o na maayo na relasyon. O posible ang mahitabo sa mga tao na magkasala, it's just useless na sila. Wala na sila value sa ministry kay namuhi sa kasalanan. So ang Diyos gamiton niya og balaan na tao. O kung dili kita balaan, mura dito sa daplin na lang ta. O wala na kita nagalagad sa Diyos. So, versikulo 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ang idea kung ikaw na ay kasalanan, hugaw imong kasing-kasing. Hugaw sa kasalanan. O murag wala kang magawa, wala kang makabuhat, dili ikaw limpyo.
Pero pwedeng mangayo na Diyos maghugas sa imong kasing-kasing. Pero kung dili siya ang maghugas sa imo, padayon ikaw na hugaw imong kasing-kasing. Mangayo sa Diyos na He'll clean your heart o i-renew o ang idea sa i-renew, i-revive ang imong espiritu o para ikaw pwede mo balik sa maayo na paglakaw sa balaan ng espiritu o ikaw balik sa ah, pag-alagad sa Diyos. Versikulo 11, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Ang idea, pareho sa versikulo 11, Jason 11 together sila. Mangayo ko na dili ako murag um, uh, thrown away. Esensya, nawala akong sibaw ng word. But wala. Mangayo na dili ako basura. Ilabay. Kana ang akong word. Ayaw mo akong ilabay. I-revive mo ako. Kay kung dili kita ma-revive, ilabay ta. Dili buot pasabot na mawala ang imong kaluwasan. Pero wala nang ikaw sa paggamit sa ministry. Versikulo 12, restore unto me the joy of thy salvation. Uphold me with thy free spirit. Mangayo na ma-restore o ma-revive ta sa joy sa atong kaluwasan. O kini words and uphold me with thy free spirit. Well, klaro, sa panahon na ako nag-take control sa akong kinabuhi, mahulog yun ko sa kasalanan. So, mangayo ko, Ginoo, ikaw mag-hold sa ako, i-protect mo ako, o na dili ako mahulog sa kasalanan mausap. So, sa versikulo 13, ang atong request, gibago mo ako na pwede mo akong gamiton para sa pag-alagad sa Diyos. Versikulo 12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Kung kita ma-revive, kung mabalik ang joy sa atong kaluwasan, kung ma-revive atong espiritu, mabalik kita sa paglakaw sa Ginoo, pag-alagad niya, na atang oportunidad magtudlo sa uban, na atang mga oportunidad mag-share og gospel para uban maluwas. Sa panahon na dili kita revived, mostly basura lang ta. Pero kung ma-revive ta, ang uban pwede maluwas o gamiton sa Ginoo, he will use us basta revive na ta. Sa versikulo 40 o 15, kita mangayo o pagpasaylo sa horrible na kasalanan. Versikulo 14, deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. So, kining blood guiltiness, si David, guilty sa murder. Once na ma-revive si David, mobalik siya sa pag-awit o sa pagpudli sa Diyos, maghatag o pagpudli sa Diyos. Versikulo 15, O Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. Hibaw ka, ang mga tao na dili luwas, malisudan sila mo kanta mahitungod sa pagpudli sa Ginoo. Mo kanta gyud sila, pero ang mga bastos na mga kanta sa kalibutan,
Ang mga backsliders, ang ilang music, worldly music o worldly style sa music. Pero ang tao na revived, iyang pagkanta, iyang mga kanta mahitungod sa pagpudli sa Diyos. So, sa versikulo 16 o 17, kung mo-revive ta, mobalik ang atong focus sa atong um, pagtuo. Mobalik ang atong focus sa faith. So, verse 14 and 15, kita mangayo og deliverance sa atong kasalanan o pagbalik sa atong pagkanta sa Ginoo o pagputi sa iya. Versikulo 16 ug 17, kita mobalik ang atong focus sa atong pagtuo o atong faith. So basahon ko ang versikulo 16 ug 17. For thou desiredest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Bago hitang magpadayon sa versikulo 17, sakto ang doktrina ni David, dili mga sakripisyo ang ganahan sa Ginoo. Ang iyang ganahan, kita mag-alagad sa iya. Kita padayon sa iyang wisdom, sa iyang mulakaw sa iyang espiritu, kita magbasog Biblia, mag-ampo, mag-fellowship sa mga Kristohanon, mag-enjoy ang presensya sa Diyos, kita magsimba, sa ato ng mga kaso, mga pastor, kita magwali, magtuon sa iyong pulong, mag-andam og mga mensahe. Dili sakripisyo kay kita nagkasala. Dili ka na ang iyang ganahan. Ang iyang ganahan, kita matinumanon sa iya. Sa versikulo 7, the sacrifices of God are a broken spirit. A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Ang sakrifisyo na ganahan sa Diyos, dili na kinahanglan na kita maghatag og mga animal sacrifices sa Old Testament, kay permanent o kompleto ang sakrifisyo ni Jesucristo sa cross. Pero atong mga sacrifice karon, broken spirit and a broken and contrite heart. Unsa man ang broken spirit? Kung ikaw na ay kasalanan, na akang deep sorrow, remorse, na dili ako malipay sa akong kasalanan. Diba ang kalibutan, mutawa sila mahitungod sa ilang kasalanan? Ang broken spirit is mahilak ta sa atong kasalanan. Tapos, unsa man ang broken and contrite heart. So, broken and contrite heart, naapektuhan ta sa atong kasalanan o dili maayo. Naapektuhan gyud ta. Nag-grieve ta sa atong kasalanan. Nagpuubos kita atubangan sa presensya sa Diyos kay suko kaayo ang Diyos o kita magpaubos. O kini ang akong paborito. Na kita mangayo o magsusi o reconciliation sa Diyos. Na maskin unsa na term, maskin unsa mahitabo, wala ko i-care kung unsa mahitabo sa ako, basta okay ako sa Diyos o siya malipay sa ako o mubalik ang akong maayon na relasyon sa Diyos. Maskin unsa ang mahitabo, ganahan ko mubalik ko sa maayon na relasyon sa iya, ma-revive ang akong maayon na relasyon sa Diyos. Tapos, unsa pa, so we have broken contrite heart is affected by sin, grieved for sin, humbled bago atubangan sa suko sa Diyos, ganahan nato na ma-reconcile ta sa Diyos, masking unsa na term, o naatang tender heart.
malumbot na kasing-kasing na andam maminaw o maapektuhan sa pulong sa Dios. Unsa man ang stony heart, rebellious heart. Unsa man ang broken and contrite heart, malumbot na kasing-kasing. O finally, kung revive ta, kita mo balik sa focus sa atong pagtuo o atong faith, plus ma-revive ang atong prayer life. Ang backslider, ang tao na namuhi sa kasalanan na apektuhan ang prayer life. So diri sa versikulo 18 ug 19, nakita nato si David nakabalik sa iyang prayer life. Versikulo 18, do good and thy good pleasure unto Zion. Build thou the walls of Jerusalem. Balik ang focus ni David sa ministry sa Diyos. Versikulo 19, then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering, then shall they offer bullocks upon mine altar. Kung revive ta, mobalik ta sa focus sa atong faith, ug sa atong ministry, ug sa pag-alagad sa Diyos. So, kini na psalm is a prayer song of repentance. Mahitungod sa tawo na nahulog sa kasalanan, namuhi sa kasalanan. Kung ever ikaw na ay kasalanan, o dili kinahanglan super dako ang kasalanan, dili kinahanglan scandalous na kasalanan, maskin unsa na kasalanan, pwedeng gamiton ang Psalm 51 sa atong paghinusol o pagbalik sa Diyos o maled ta sa revival. Nakita mangayo og revival sa atong espiritu o sa atong pag-alagad sa Diyos o atong maayo na relasyon sa Diyos. Kini na psalm makatabang sa ato. Nakita tinuod na ma-revive. Maskin ikaw lang kinahanglan og revival, maayo kining chapter. Kung ako na ay kasalanan, diretso ko sa Psalm 51. Kini gyud. Salamat sa inyong panahon. Salamat sa tulo ka session ni ini na ikaw nagkita sa ako o kita nag-discuss o maayo na mga chapter sa pulong sa Diyos. Salamat sa oportunidad o God bless you all. Okay, thank you so much, Pastor Dan.